Kakapasok lang sa wakas, kumanta na Marcelino Escalada, Pres Marcos, FL Lisa, sinampal ng ebidensya. May kumanta na naman ha. Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Maling bulong ang dumating o nasagap ng ating Pangulong Marcos dahil po dito sa sinabi niya na wala raw pong nagawa ang dating Pangulo tungkol po sa Yolanda Rehabilitation. Finally, nagsalita na po yung dating NHA chief, no? Kasi alam niyo naman, pag sinabi pong Yolanda Rehabilitation, embol po dyan yung pabahay, di po ba? So, ito po ay reaksyon ng dating NHA chief. NHA po to nung panahon ni Pangulong Duterte. Walang iba si Marcelino Escalada. Dito po siya nag-react sa sinabi ni Pangulong Marcos, hindi po talaga tayo nakapag-fully recover sa Yolanda. We only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. No? Nothing was done in that administration before that. So, dalawa po, no? Dalawa pong administrasyon yung wala daw ginawa dito sa Yolanda. So, sabi po nito ng NHA chief, no? Yung nasagap na bulong ni PBBM, no? Yun ang problema. Mali ang nasagap na bulong. Dahil ang katotohanan po, ano ba upon the leadership of former President Mayor Rody Duterte, umabot tayo ng more or less 160,000 ang ating naipatayo. So, ilan po yung target na maipatayo, no? Ang target po na maipatayo ay around 205. So, mga 30,000 na lang ang natitira. No? Ayan. 30,000 na lang po yung natitira. At ang kaganda, ayan, 205,000. So, 160,000, around 30,000 na lang daw po yung pinagawa ni PBBM o pinapagawa ni PBBM. So, ang layo po, no? Kaya yung nagbulong po kay PBBM, mali, no? Yan yung problema sa mga bulong-bulong. At saka imposible po. Hindi lang po yung nagbulong ang mali. Kasi alam po ni PBBM, pinupuri niya noong 2017, mahirap po yun. No? Mahirap. Ayan, kaya po natin muling tinalakay ito. O 40,000. Kaya po natin muling tinalakay ito kasi lumantad tong NHA na nagpapatunay siya na meron po talaga na nagawa sa panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, ang gagawin po nitong Pangulo na to, pag nabibisto po sila na mali yung sinasabi, hindi po yan magpapaliwanag, hindi yun magsusuri. Anong gagawin yan? Tatahimik, no? Tatahimik lang, dehin bukiki, no? Tapos, yun na nga, no? Hindi na dehin bukiki, hindi, wag na lang pansinin, lilipas. Parang nga nangyayari is hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Pero maganda yung no, yung marunong kang umamin sa pagkakamali mo kung meron kang sinasabing ganun. Kasi kung sinasabi na wala namang wala namang nagawa yung Duterte na yan, ganun no? Parang wala namang nagawa yung administrasyon na yan nung nung panahon niya. Para sa akin kasi napakalaki ng nagawa ni Rodrigo Duterte, no? Ni ex-president Duterte sa Pilipinas. Kaya nga lagi kong tinatanong sa inyo mga katunay, ano kaya magiging lagay natin kung sakasakali na ang presidente natin hindi si Duterte tapos nagkaroon ng pandemic? Ano kaya ang gagawin ng presidente na yon kung hindi siya? 'Di ba? Ano ba? Makakasurvive ba tayo? Kasi alam naman natin, napakarami talagang tao na walang trabaho, maraming negosyong nagsara, 'di ba? Ang daming nalugi, 'di ba? Maraming mahirap talaga na naghirap lalo nung panahon na 'yon dahil hindi makapaghanap buhay. Pero malaki ang naitutulong na pagkilos ni FPRRD nung panahon na 'yon. Isa na 'yon sa malaking nagawa ni FPRRD nung hindi tayo iniwanan nung panahon ng pandemic. 'Di ba?
Pangalawa, yung war on drugs. Tapos, syempre, yung libreng bahay, yung ano ba yun, sa ano, 'di ba sa Tacloban ba 'yun? Ano ba 'yun yung bagyong Yolanda. Yolanda. Kasi 'di ba si Noynoy parang gusto ata bayaran, no? Kahit papaano magbabayad, pero kay Duterte binigay niya ng libre. Oh, 'di ba? Kasi marami pa. Pati nga yung mga kapulisan, mga kasundaluhan, nagsitaasan yung ano, nabigyan sila ng pabor eh. 'Di ba? Nagsitaasan yung sweldo, maraming benepisyong, ang dami. Pati nga yung lisensya, yung 10 years, Duterte din yun. Kaya, nag-iisip ako ano ba yung sinasabing walang nagawa si Duterte dito sa Pilipinas? Yun lang yun talaga di ba? Yun ang gumugulo sa isip ko Bakit nasasabi ng iba na walang nagawa si Duterte sa Pilipinas? Di ba? Siguro naman meron kang lisensya yung nagsasabing walang nagawa si Duterte. Siguro nga ngayon, baka mamaya lisensya mo 10 years na di ba? Ilang years lang ba ang renewal ng lisensya? 4 years ba? Di ba? 5 years. So dagdagan, naging 10 years pag wala kang violation. Kaya parang ang kapal naman ng mukha nung nagsasabi na walang nagawa yan Duterte na yan. Walang nagawa. Ang kapal naman ng mukha mo noon pag ganun, 'di ba? Hindi yung pangulo, ilabas na natin, 'di ba? Hindi. Meron pang ibang mga nagsasabi bukod sa pangulo na ganun. No? Baka nga yung ibang nagsasabi na yun is pinapakinabangan nila yung 10 years na lisensya nakapag-renew na sila Baka nga tuwan-tuwa, wow, 10 years! 'Di ba? 10 years, 10 years lisensya ko. Sa panahon ni Pino yan. Kahit si Duterte may gawa, no? 'Di ba? At saka, I'm still alive! 'Di ba? Nagkaroon ng pandemic, buhay pa rin ako. Nakaraos kami ng pamilya ko. Dahil kay Duterte din yun. Pero sabihin, walang ginawa si Duterte ng pandemic. Yeah. Din yan. Yan po ang ating pamahalaan. Pag pumasok po ng mas problema po yung pinasok, dehin bukiki, lilipas din niya, makakalimutan din niya ng tao. Katulad niyan. Hindi po magpapaliwanag na yan. Kala nyo magpapaliwanag pa? Sa sinabi niya noong 2017 na pinupuri niya si Duterte. Tapos sinabi niya ngayon na wala raw nagawa si Duterte. Hindi na po magpapaliwanag yan. Hahayaan niya na lang. Dehin bukiki, babiyahe. Akala niya nakakalimot yung tao. Yun Kaya pare-pareho, no? Haka-haka, bulong. Ito po yung katangian ng gobyernong ito. No? Yan po ang katangian. Grabe. Okay. Balikan lang po natin. Ito po revelasyon nung NHA chief. Alam niyo Duterte, alam niyo po pagkakaiba talaga ni Pangulong Duterte. Hindi po niya siniraan si Pinoy. Wala lang talagang may pagmalaki si Pinoy. Wala lang talagang may pagmalaki yung mga dilawan. Kasi yung ginawa ni Pinoy, siniraan niya lang na siniraan sa GMA. Kaya wala po na ipatayo, okay lang. Total, sinisiraan niya lang si GMA. Si Duterte po, nire-recognize niya. Ito, nagsimula kay Pinoy. Pero ang pagkakaiba po, nung pinatayo po yan ni Pinoy, ang balak, singilin ng mga tao. Ang pagkakaiba po ni Duterte, nung umupo po siya, ano sabi ni Pangulong Duterte? Ang sabi niya, galing na nga sa trahedya, sisingilin pa natin. Yun yung sinasabi ko. Nilibre niya po. Yun yung sinasabi ko, binigay na lang ni Duterte. Walang bayad, di ba? Tama naman si FPRRD doon galing na nga sa trahedya, sisingilin mo pa. Kung kaya mo namang ibigay ng libre, bakit hindi mo na lang ibigay ng libre? Si Pinoy naman talaga, Pero alam nyo, meron ako nagustuhan sa isang patakaran ni Pinoy nun. Hulaan nyo mga katunay kung ano. Kasi dati naninigarilyo ko dati. Ngayon hindi. Vape na lang ako ngayon. Gamit natin ngayon Geek Bar. Ayan, ayan, Geek Bar. Yan Geek Bar sa Bakanemen. Yung nagustuhan ko dati, tuwan-tuwa ako yung kahit saan naninigarilyo ka nun Kasi legal, kahit sa labas, pwede ka manigarilyo Kahit saan, di ba? Kasi si Pinoy naninigarilyo. So, yun po, no? Libre po yun. Ewan lang natin ngayon. Pero libre po yun. Pasensya na kayo talaga. Talagang ganyan ang buhay natin Nalilate, nahihabol din.
Yun po yung pagkakaiba ng mga vlogs natin, wala tayo sariling oras. No? Wala na pong bayad. Ang galing, no? Libre po. Ayon dito sa NHA. Kung may naningil sa kanila, putya, hindi po NHA yan. Binigay po ng NHA na libre. So, ayan ang nagpapatunay na merong ginawa si FPRRD. No, merong tumistigo. Ayan. Ngayon, kung may naningil. Ngayon, ito po ang tanong. Alam nyo, ang tanong ko lang, kung ito po na bulungan, no? Sabi kasi mali ang napakinggang bulong. Ano na nga yan? May mas magandang termino. Mali ang nakarating ba na bulong? Ano ba yung sinabi? Ayan, no? Pero sa Duterte, government, dapat libre mga pabahay dahil walang-wala nga mga biktima ng Bagyong Yolanda. So, walang binayaran yung mga tao, awardees natin in the Yolanda Housing Project. Ano po yung sinasabi ni Pangulong Marcos na walang ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan po. Binigay pa ng libre, walang bayad. Kay Pinoy, balak pansingilin. Ngayon, wala nang bayad. Ngayon ko lang po nalaman yan. Kaya galit na galit po yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Hindi na tumataw ng utang na loob. Ano po yan? Bayan na nanay niya. Taga dyan po yung mga Romualdez eh. Dapat magpasalamat na lang. Hindi, siniraan pa eh. Nga matindi, no? Okay. Ang sabi dito, maling bulong ang nasagap ng Pangulo. Ang tanong po natin, ilan pa pong maling bulong yung nasasagap ng Pangulo? At yan po ang naging basihan ng ating mga polisiya ng pamahalaan. Yun kasi ang nakakadisgrasya talaga, yung mga bulong na yan eh. Ay, sa totoo lang yun malamang ang na sumisira sa imahe ng presidente. 'Di ba? Yung makikinig ka sa bulong. Kasi yung mga bumubulong minsan, mga hudas eh. Yun ang mahirap, 'di ba? Kumbaga bubulungan ka pero hindi naman maganda yung sasabihin pero sinasabi niya sa Pangulo, maganda yun, maganda yun, maganda yun. Ang magandang bumulong dapat sa Pangulo, yung taong bayan. 'Di ba? Dapat ang bulong na pakinggan is yung bulong ng taong bayan. Hindi yung bulong ng kung sino mang mga tao o kasama dyan. Nakatakot po. No? Kung ang sinabi nitong NHA chief, mali yung bulong na nasagap ng Pangulo, pwede po natin pag-isipan. Ito kaya mga proyekto ng mga ginagawa ng ating pamahalaan ngayon. Ilang kaya dyan yung maling bulong na nasagap? Katulad po niyan, yung mga gentleman's agreement. No? Ilang po dyan yung mga mali na nakabase sa maling bulong yung mga ginagawa natin. Kasi binubulong nila, naku, pakana ni Duterte lahat yun. Kaya bumagsak ang Pilipinas kay Duterte. Ang mga bulong ganyan no? Talagang pilit silang pinag-away. Diba? Nagtagumpay naman yung mga bumubulong-bulong na yun. Ayan, nagkagulo na yung Duterte tsaka Marcos. Diba? Pero sana yung tuwa niyang yan, maging endless. Diba? Endless love ng mga... Kasi hindi niya alam na masama yung ginawa niya. No, masama ang naging resulta ng ginawa niya. Siguro sa ngayon, hindi pa nararamdaman. Pero pag nagkaroon ng eleksyon, dun mararamdaman kung ano yung epekto ng ginawa ng mga alitap-tap. No? Dun mararamdaman yun. Okay, speaking of Tacloban, wag na po muna tayo lumayo kasi meron pong nagpahayag dito, sumagot dito po sa madamdaming letter to the people of Tacloban and Maisug participants ni Pangulong Duterte. No? Basahin natin ng mabilis lang para mabigyan naman sila ng katarungan. Okay. Yung mga punto per punto lang ang gagawin natin. Medyo may kahabaan to kaya mabilis lang tayo magsalita. First, the reason the flights have been fully booked. So pinaliwanag po nila, totoo po yung fully booked po yung mga flights. No? Dahil nga doon sa ginagawa yung runway repairs. No? Alam po ninyo may malaking event, dadayuhin po yung Tacloban ng mga taga-iba-ibang lugar, lalo na ng mga vlogger at ng mga bisita, marami pong bisita mula sa iba't ibang lugar. No? Tsaka nyo po ipapagawa yung runway. Timing, di ba? Okay. Second, why would we support, ito po ang malupit no? Why would we support any attempt to insult and humiliate the present administration in our own backyard?
The Romualdezes and Marcoses have always had the Taclobanons back, while the Dutertes have been an ally to Taclobanons. They should not expect Taclobanons to simply abandon the Romualdezes for them. Alam po ninyo, no? Baka nakakalimutan po nitong nagsulat. Sino ba 'tong nagsulat na 'to? Joseph Hernandez. Baka nakakalimutan po nitong nagbigay ng pahayag na 'to, na yung nag-o-organize po, taga-Tacloban din. No, taga Leyte, taga Tacloban, kababayan mo rin. Sila Pangulong Duterte, guest of honor. Yung mga vlogger naman po, magko-cover lang dapat yung mga vlogger. Hindi po kasama yung mga vlogger doon. Dahil wala pong media, katulad ng sinabi ko nga, wala na pong media. Alam mo yung hudas-hudas niya, alam naman po ng lahat ng ano na may maisog eh. Wag na po kayo alam nyo, yung nagsasabi niyan, sinisira lang po yung mga Duterte supporters. Ano bang kinakailangan pa bang ihudas doon? Alam natin na Tacloban. Ito, mga taga-Tacloban po, ano po bang spy ang pinagsabi nyo? Gusto lang po niya na mabiyak-biyak yung mga Duterte supporters. Makinig po kayo maigi, no? Ang pumipigil po, hindi po yung mga spy. Spy na naman, mga sana dito, sana dito maging makatotohanan tayo. Wala naman po tinatanggi itong mga taga-Tacloban. Ibig nyo ba sabihin, spy po may dahilan kaya nagkaroon ng mga truck dyan sa Freedom Park? Ang point ko lang po, ang sisihin po natin, yung mga totoong dapat sisihin, hindi po yung mga kung sino-sinong tao. Maghahanap po kayo, magtuturo po kayo ng mga organizer. Bakit nyo po gustong alam nyo yung ginagawa? Ini-intriga ng mga tao tong mga nag-o-organize ng maisog. Anong spy? Kailangan pa ba ng spy dyan? Alam na talagang kinokontra talaga nila yung maisog din, lalo na kung sa Tacloban gaganapin yan. Alam naman natin, teritoryo ng mga Romualdez yan. Diba? Kung baga mahirap pasukin. Pero pwede naman sa ibang lugar na lang. Kung ayaw dyan sa Tacloban, sa iba na lang ganapin. Marami pa naman eh, di ba? Oh, kaya karapatan din naman na mga nagrarally na yan, yung maisog na yan, na maisagawa. Di ba? Kumbaga, demokrasya tayo eh, may freedom tayo eh. Basta sinasabi ko nga, wala lang magkakagulo, di ba? Gawin lang sa mapayapa. Nakikita naman natin ang maisog, mapayapa naman talaga yung rally nila. Pero talagang yung mga maririnig mong salita, yun ang hindi mapayapa nito. Kumbaga, parang flip-top yung pinapakinggan mo. Naman ang lahat na Tacloban po, ang gumawa po ng mga, para mapigilan po yan, mga taga-Tacloban. Kayo naman Hirap kasi no? Nasa Tacloban, tas madidinig, binabanatan si Tambi tsaka yung presidente, no? Parang yun eh, ginigisa ka sa sarili mong mantika. Wag po tayo masyadong magpadala sa mga gusto nilang mangyari sa mga Duterte supporters, no? Gusto po nila yan eh. Yung magwatak-watak yung mga Duterte supporters. Ang linaw naman po eh. Ang linaw po na nasa Tacloban gaganapin. Alam na po natin yan, matagal na eh. O, di maghahanda po yung mga taga-Tacloban. Sino po ba sa tingin nyo nag-repair ng airport? Spy? Sino po ba sa tingin nyo naglagay doon ng mga truck doon sa Freedom Park? Huwag na po kayo maghanap ng sisi. Inaamin naman nila. Sabi naman nitong Joseph Hernandez, why would we support an attempt to insult and humiliate the present administration? Di po ba? Samantalang alam nila na yan ay Marcos country, Romualdez country. Okay. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre yung boses na yon kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.